Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsisimula na sa atin pong gawain sa mga sandali na ito. At may pakiusap lang po, mangyari lamang po na paki-off daw po ng ating mga cellphone at wifi na din upang ganap po nating maitalaga ang ating sarili sa ating pong pagsamba sa Panginoon sa mga sandali na ito. Medyo humihina daw po yung signal. So, makikisuyo na lang po sa bawat isa sa atin. Sa atin pong pagsisimula, tayo po'y umawit ng isang himno. Isang mapagpalang umaga pong muli para sa ating lahat. Tayo po ay nasa huling quarter na ng taong 2025 sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Ang ating tema para sa buwan na ito ay The Sovereign Power of the Almighty and the Continuing Work of Reformation. Nagpapatuloy ang ating pagkilala sa soberanong kapangyarihan ng Diyos na nagpapatuloy sa gawain ng reformasyon. Ang reformasyon ay hindi isang relihiyon, bagkus ito ay isang hakbang ng pagbalik sa pagkilala sa banal na kasulatan bilang natatanging otoridad sa ating pananampalataya.
ang pag-aaral nito upang panatilihing naaayon ang lahat ng gawain ukol sa Diyos sa paraang nakaluluwalhati sa Kanya lamang, at sa pagtuturo kung ano ang nakasulat dito sa paraang nais niya. Inaalis nito ang makamundo at makataong pagkilala sa Diyos at ibinabalik sa pagpapasakop, pagpapakumbaba at angkop na pagkilala tanging sa Kanya lamang. Kaya sa ating pagnanais na maging tapat sa Diyos, ay ialay sa Kanya ang nararapat na pagsamba, nagpapatuloy tayo sa pag-aaral at inilalapat ito upang kakitaan tayo ng katapatan at pagsunod sa Kanyang salita. Isang paraan ng pagbibigay papuri sa Diyos ay ang ibalik sa Kanya ang pasasalamat sa panibagong taon sa buhay ng ilan sa ating mga kapatid. Noon pong September 29, nagdaos ng kanilang kaarawan si Ate Helen Haurige at si Ate Yushel Barcelona. Noon pong September 30, si Ate Rachel Mabilangan. Noon pong October 1, si Shalom Seran. Noong October 2, si Juliana Marie Millares. Noon pong October 3, si Justin Lanting at si Pastor Nino Malasarte. Kahapon po, si Nanay Herming Lanting. At ngayong araw, nagdaraos ng kanilang kaarawan, si Freya Abien Belay at si JC Jimenez. Sa ating sama-samang pagsamba ngayong umaga, ituon natin sa Diyos ang ating mga paningin, kilalanin ang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan, at magpakumbaba sa Kanyang banal at mabuting kalooban. Purihin po natin ang Panginoon. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Diyos ng kataasan, sakupin mong puso.
Sabi po sa awit 100, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay at tapat kailanman. Ngayon po atin pong sabay-sabay basahin ang samba na bukas ang ating isip at nagmumula sa ating pong mga puso. Handa, basa. Sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marabtob po naming hangad, kami, ang buhay, pagkilos, pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Minsan pa tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon na walang ibang binibigyang lugod kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos.
po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat tunay na wala siyang katulad at wala siyang kamangha-mangha o kamangha-mangha siya sa ating pong mga buhay. Kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming ngalan. Sa Diyos po lahat ang papuri. Umaga po sa bawat isa. Nasa bahagi po tayo ng pagbibigay at ito'y bahagi rin po ng pagsamba sa ating Panginoon kung saan patuloy nating ipapakita ang ating katapatan sa kabutihan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang Ako'y Isang Katiwala. Ready and ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito ang sanlibutan at silang nagsisitaan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay nag-aandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya.
tayo po yung muling aawit habang nililikom po ang ating mga handog at kaloob sa Panginoon. Ang atin pong aawitin sa pagkakataong ito ay meron pong 4 na stanza at hihilingin po natin ang mga kababaihan na awitin ang pangalawang stanza habang ang pangatlong stanza naman ay aawitin po ng mga kalalakihan. Duman ay makamit mo si Jesus ang nais ko. Yaman at layaw sa lupa, ikilipas waring bulang. Si Jesus ay aking tunay, siyang aking kasayahan. Ang dakilan niyang pag-ibig ay aking bawat saglit. Ladies lang po. Lalakihan lang po. Duman ay makamit mo si Jesus ang nais ko. Di ako pababayaan, siya'y tapat kailan paman. Si Jesus ay aking tunay, siyang aking kasayahan. Ang dakilan niyang pag-ibig ay aking bawat saglit. All together now. Mundo man ay magamit mo si Jesus ang nais ko. Akin siyang pananaligan dito at sa langit man. Si Jesus ay aking tunay, siyang aking kasayahan. Ang dakilan niyang pag-ibig ay aking bawat saglit. Naiyahan po ang kapulungan na magsitayo at ating awitin ang awit ng pasasalamat. Alam mo, Panginoon, sa iyong pangako, bawat pagpapala mo, higit kaysa gusto. Amen. Tayo po manalangin. Tunay Panginoon, patuloy namin kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa kalakasan, maging sa karunungan na ginagamit namin sa aming mga hanap buhay sa araw-araw. Tunay Panginoon, ang lahat ng ito ay patuloy namin kinikilala na sa iyo lamang nagmula. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin na ang gawain ng pagbibigay ay napakahalagang patunay ng aming katapatan at pagkilala sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya naman patuloy rin kami lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataong hindi namin nakikilala na ang lahat ng ito ay sa iyo nagmula.
Nakikita namin na mula ito sa aming mga pagsisikap, sa aming mga lakas at karunungan. Kaya salamat Panginoon at patuloy niyong ipinapaunawa na ang bagay na ito ay dapat naming ibalik na tanging sa iyo lamang. Kaya ngayong umaga, patuloy namin kinikilala ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Maging ang mga kaloob na to, bigyan niyo po ng karunungan ang aming panumunuan upang magamit ito ng higit para sa iyong mga gawain at mga ministeryo na maaaring pagdalhan nito, Panginoon. Kaya sa iyo lang ang kapurihan, ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang salita po na ipapahayag sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 11 verse 43 to 50. Lucas kabanata 11 talata 43 hanggang 50. At inanyahan ko po ang natumayang bawat isa para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasa po ako sa salin ng ang magandang balita, Biblia, at inyo pong sundan sa inyong mga sipi. Kawawa kayo, mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Kawawa kayo! Ipinagtatayo ninyo na magagaran libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil ito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan." Pagpalain po pagbasa ng salita ng Panginoon, tatawag ko po ang pastor. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. 508 taon ang nakararaan simula nang maganap ang tinatawag sa kasaysayan na reformasyon. At ang buwan ng Oktubre, kagaya ng binanggit ng ating kapatid kanina sa introduction sa ating pagsamba, sineselebrate natin sa buwan ng Oktubre ang Reformation Month bilang pag-alala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na gumabay sa mga tao para sa isang buhay pananampalataya na nakalulugod sa ating Panginoon, na pinatunayan ng kasaysayan, paulit-ulit na paglihis, subalit na itutuwid at na itatama sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pinapapurihan natin, hindi ang mga tao, hindi ang mga organisasyon na nagre-reforma, kundi ang Diyos na tapat sa kanyang bayan, nagmamahal, nagpapaunawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya po, ngayong buwan ng Oktubre, tayo ay merong pagbibigay diin sa soberanong kapangyarihan ng Diyos at ang nagpapatuloy na reformasyon.
Kinakailangan po ito sapagkat sa ating mundong ginagalawan ngayon, napakarami rin ang pananampalatayang lihis. At ito ay nanggagaling hindi lamang mula sa labas ng ibang evangelicals, kundi mismong sa loob, mga hindi matatapat na tagapangaral na nabibigyan ng laya sa mga pulpito ng iglesia. Kaya isa pong napakalaking pagpapala ng Panginoon para sa ating komunidad, ang biyaya niya na meron tayong mga kamanggagawa. Biyaya ng Diyos ay matapat na nagdadala ng kanyang mga salita. Meron tayong kagalakan na matuto mula sa ating kapamilya, kamanggagawa, kapanalig sa lumipas na mga taon ngayong umaga. Ang atin pong komunidad ngayong umaga ay ating hinihimok na makinig, matuto at mahamon sa mensahero ng Diyos. Siya ay isang, kagaya na aking nabanggit, siya ay isang kapamilya, siya ay isang kamag-aral, at siya po ay isang kamanggagawa. Kapamilya dahil siya po at ang iglesia na kanya pong pinapangunahan ay hindi iba sa atin. Meron po tayong long-standing friendship and partnership sa ating mga kapatid mula sa BBCF. Hindi po Biga Bible Christian Fellowship, kundi Brethren Bible Christian Fellowship sa lugar po ng San Pedro, Santo Tomas. Isa sa kanila at nangunang pastor sa maraming taon ay ang atin pong kamanggagawa at naging estudyante rin sa Abcop Christian Theological School nung panahon po na ito ay nasa pangunguna po ng inyong lingkod, ang ating Pastor Willie Yu. Ang iglesyang ito, ang Brethren Bible Christian Fellowship, ay para na natin talagang kapamilya at kapatid sapagkat kasama po natin sila sa ating mga pagbimisyon doon sa Isabela at sa Bicol. Nakasama sila ng ilang beses, maging nung pagkakataon na pumupunta po sa Pilar, Sorsogon para mag-church planting sa lugar na yon. At ngayon nga po, ang mensahero ng Diyos ay kabilang sa lokal na iglesia na ito ng BBCF. Siya din po ay isang matapat na kamag-aral ng salita ng Diyos. Sa ngayon, siya po ay naka-enroll sa Under Shepherd School of the Bible, Crossing Cultures International, ang paaralan ng atin pong komunidad. At siya rin po ay nakatapos ng Teachers Training Workshop, kaya isa po siya sa mga tagapagturo ng CCI curriculum. Kasalukuyan, siya rin po ay isang mag-aaral ng Grace Ministerial Academy doon po sa lugar ng Cubao, Quezon City. Patuloy na nag-aaral upang maging matapat na mangangaral ng ating Panginoon. Dalawang aking masasabi patungkol sa kanyang pagiging mag-aaral. Siya po ay talagang gutom sa katotohanan at siya po ay masigasig na nagnanais na ilapat ang kanyang mga natututuhan. Siya din po ay isang kamanggagawa na nagmamahal sa kawan ng atin pong Panginoon. Ito lamang pong taon na ito, sa nakalipas na ilang mga buwan, siya po ay itinalaga bilang isa sa mga elders at pastor ng Brethren Bible Christian Fellowship. Kasama po niya sa paglilingkod ang kanyang asawa na estudyante rin natin sa USBCCI, ang kapatid na Chel. Kasama rin niya ngayon pong umaga ang kanyang anak na si Anaya at ang apo ni Pastor Willie po, si Jaira, kasama rin natin ngayong umaga. Kaya po, isang kagalakan para sa atin sa pagsamba na ito, pakinggan ang salita ng Diyos. Dadalhin ng lingkod ng Panginoon, ating kapatid, ating kamanggagawa, Elder Michael Perez. Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, ilang araw ko na po ang pinag-aaralan ng aking sasabihin at ang buong kahulugan ng mga teksto na aking ipapahayag
hanggang sa kagabi, mga around 11:30 or 12, nagpabot ako ng mensahe kay Kuya Raymar na kung maaari extend yung teksto from 42. At ang sabi niya ay nag-emoticon siya ng prayer. Okay na sana, kaso eventually, later nag-message siya. Sabi niya, I'm looking forward dun sa mensahe mo. Parang lalo kong hindi nakatulog nung bigat. Pero kung ang titingnan ko yung aking kakayahan, ay ito'y talagang babagsak. Pero ang aking pangahawakan walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Kaya ako nakakatindig sa inyong harapan. Hindi ito dahil sa aking kakayahan, hindi ito dahil sa aking mga sinasabi siguro ni Pastor Rex na aking pagpupursige sa pag-aaral. Lahat ito ay biyaya lamang sa akin. At isang napakalaking pribilehiyo, ang isang pagkakataon na tumindig sa isang komunidad ng Diyos, tunay na iglesia, at ako'y nandito para ibigay ang nararapat na mensahe. Hindi lubos na isip ng aking kamalayan kung paano ito nangyayari. Patungkol sa soberano, wala akong alam na pwedeng ibahagi sa inyo as an introduction, kundi yung kaganapan sa aking buhay. Napakalaking factor po ng word na sovereign sa akin. Hindi po, dati po kasi alam ko yung kay Lysen lang o kay Liza. Yung ipilyedo niya. Pero nung ako po mga kapatid ay nagpapasimula ng aking uhaw, sa salita ng Diyos at nakikita ko unti-unti ang kamalian ng aking kinagisnang kultura, ito po ang nagdala sa akin ng kabagabagan. At sa sitwasyon pong yun, ang bumangga po sa akin ng katotohanan ay ang salitang soberano. At yun din pong salitang soberano na yan ang nagdala sa akin ng takot sa Diyos. Bakit po? Dahil nakita ko na anumang gawin ko sa aking buhay, maging ito'y tapat o kabanalan patungkol sa Diyos, maliban ito'y bigyan ng katugunan ng Diyos sa aking buhay, ito'y walang kabuluhan. Nabanggit ko nga sa aking buhay, kung ganun din lang, anong dapat kong gawin? Kahit pa sa akin mo aking katawan, wala akong magagawa. Sa aking pagpapakumbaba bilang makasalanan, hindi ko alam kung pwede mo akong patawarin. At itong kalalagayan na ito, naglapit sa aking Panginoong Jesucristo. May pag-asa pala ako nung nakita kong katotohanan ng ating Panginoon bilang tagapamagitan ko. At mula doon, nagsimula aking journey kung papaano ito tinulak ako na lalo kong mauhaw sa salita ng Diyos upang makita kong hitang katotohanan na aking sinasandalan at aking titindigan. Mga kapatid, samahan niyo po muna ako manalangin. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan, kami po'y lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong dakilang panukala sa aming buhay, aming Ama. Sa banta ng kaguluhan sa sanlibutan, Panginoon, kami po'y nagkakaroon ng kapanatagan dahil alam po namin meron kaming Diyos na makapangyarihan at Diyos na tapat. Ama namin Diyos, wala kaming ibang pag-asa kundi po kayo lamang. Tanggalin man lahat ng aming pong mga kasalanan ginawa. Despite ng aming mga kabutihan, Panginoon, hindi po maisasang tabi ang kasalanang inimpute sa amin sa unang pagkakasala, aming Ama. Wala pong makakagawa nito kundi po sa katuwiran lamang ng ating Panginoong Jesucristo, aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, samahan niyo po kami sa sandaling to, aming Ama. Kasi kami magkakapatid na kami po ay magkaroon ng isang espiritu. Padala niyo po ang inyo pong banal na espiritu para po magkaroon kami ng karunungan, ng pagkakaisa sa pag-aaral po ng inyong salita, Panginoon. Nawa po sa sandaling to, Panginoon, ang maluwalhati po ay kayo lamang. Kayo po matanyag, ang inyo pong kadakilaan, Panginoon, ang manatili po sa gawain pong ito. Yamang kayo po lahat ang merong kakayahan, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala. Sa mga kapatid po namin, hindi po namin kasamang sa mga sandalin to, dala po ng anumang pong kalalagayan, Panginoon, katagpuin niyo po lahat ang kanila pong pangangailangan. Kayo po ang aming Diyos na buhay. Kayo lamang pong aming mahal at kayo lamang pong aming sasambahin. Sa inyo po namin tinataas lahat ang pinakamataas sa pagkilala at pasasalamat at lahat ng ito'y sa pangalan lamang po ninyong anak na si Jesus. Amen. Napakayaman po ng verse kanina na binasa po sa atin mula sa Lucas chapter 11. Nagpasimula po yung sa salitang
nakakaawa kayo, aba kayo, aba sa inyo. O sa English po ay woe. Alam niyo po siguro sa pagpapaliwanag ng iba, maaaring sabihin ito na ang Panginoon talaga ay maawain. Nung sinabi niyang kahabag-habag kayo, well, hindi niyo po talaga maaalis yun sa nature ng ating Panginoon na siya'y mahabagin. Pero hindi po ito yung konteksto sa Lucas chapter 11. Yung woe, in Greek ay uwahi, is most often defined it as expression of grief. Kalimitan, ginagamit po yung salitang to bilang pagpapakita ng habag. But uncommonly used, woe as denunciation or public condemnation or something or reprimand telling you have done wrong. Ito po yung hindi natin minsan nasasabi, kabag-kabag ka. Ganito mangyayari sa'yo. Yung condemnation. What woe in verse 43 is Christ expressing as condemnation to the Pharisees. Sa kanilang ginagawa, at ano yun, ang matagumpay, actually they are successful. Matagumpay nilang pagpapamalas ng kanilang pagnanasa na maging tanyag sa sinagoga at sa madla. Sa pamamagitan ng kanilang mapagpapaimbabaw na gawa. Yes, nagiging successful sila. Nakikita ng mga tao para silang mga banal. And in verse 44, muli ang Panginoon ay nag-express ng woe. Aba ko sa inyo as a denunciation, because while it seems natanggap ng mga Pariseo ang pagkilala at paggalang ng mga tao, yet aba ng Panginoon sa kanila, sila'y mga hipokrito. Sa katunayan, alam din ng mga tao, common Jew. Bagamat sila nagpapakita ng respeto, alam ng mga common Jew na sila'y mga hipokrito. Alam ng mga Pariseo na sila'y hipokrito. At lalong alam ng ating Panginoon ang kanilang pagpapanggap. That's why Christ, for them, they are like unmarked tomb. Libingang walang tanda, walang tunay na pagpapahalaga, kaya nilalakad-lakaran lamang. Matthew chapter 23 verse 5. In context sa Lucas chapter 11, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga laylayan ng talata ng kanilang noo at braso. Hinahabaan nila ang palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. And then from 27 to 28, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay nabubulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. And then may umapila, mga mambabatas, probably scribe, at sinasabing, parang kami din yung tinutukoy mo. Ang tanong, bakit sila tinamaan? Because yun ang kanilang ginagawa. Alam din nilang ganun sila, kaya sila tinamaan. Because yet they teach the law, and it seems they obey the law, but it does at the same time, hindi nila inaalis ang pamumuhay against the law of God. And yet, they condemn those who disobey. Habang hindi nila ginagawa yung kautusan, sinisilip nila yung iba na hindi gumagawa ng kautusan. Pinapasa nila yung kautusan na sana sila nagtuturo at nagiging magandang halimbawa, pero ang totoo, pinahihirapan nila yung mga tao sa kanilang ginagawa. That's why Christ, again, condemned them. Woe on them. Why denunciate? Why Christ publicly condemned them? O sa colloquial, para ba ganito, lagot kayo. Because of the recurrent cycle of the Jew, mula pa sa unang mga henerasyon, ang kanilang pagpapaimbabaw ay kitang-kita. Ang pagsuway sa Diyos, ang pagpapahalaga sa tradisyon at kultura sa halip na dalisay na pagsamba. Mula pa nung una, na paulit-ulit na ginagawa ng nasyon ng Israel sa harap ng Diyos, ay judgment will come upon them inevitably. Hindi na ito mapipigilan. Not just for the Pharisees and scribes, or for the wise men of the law, inevitable judgment for the whole generation. As a matter of fact, doon sa Luke chapter 29, verse 29, Luke chapter 11, verse 29, ano sabi? Napakasama ng lahing ito. Napakasama. At kung babasahin niyo po yung Lucas chapter 11, in comparison to Matthew chapter 23, it is well being emphasized. Mas lalong madidiin kung titingnan po natin.
Pero alam niyo po, what is strange in verse 49 para po sa akin, habang sinasabi ng Panginoon, sabi nga po doon, dahil dito sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ang ilan ay papatayin nila, ang iba naman ay uusigin. Alam niyo po, nung binabasa ko po ito sa aking kaunawaan, parang ito'y napakakabalintunaan. Napaka-ironic. Bakit po? Kung sa ating pangunawa, ang mga kaganapan po, imagine, magsusugo ka ng mga propeta, mga apostol, tapos napakalinaw ng instruction. May layunin. Ipahayag mo to, dalhin mo tong asunto, ipaalam mo to, itong sinasabi, pag nagsasalita ang mga propeta, itong sinasabi ng Diyos, as if God is speaking. And yet, alam ng nagsugo na sila papatayin at usigin. Tapos all of a sudden, ang sabi, ito ay karunungan ng Diyos. Pag iniisip ko po sa aking kakayahan, kung ako po'y magsusugo, i-make sure ko yung success ng aking troops. Okay, lalaban sa gera, sisiguraduhin kong wala itong masasaktan, mananalo tayo, ipapakita ko sa inyo, yung moral ng aking sundalo yung matataas, dahil alam nilang kakayanin nila manalo. Pero how come dito, nagsugo ang Diyos, eventually alam nila ang mangyayaring sila ipapatayin at uusigin. Tapos sinabi, karunungan ng Diyos. What seems to be the failure and defeat of God by means of prophets and apostles being killed and persecuted in verse 49, and what seems to be unwise for us in verse 50, is actually a victorious act of a sovereign God. Why? By the wisdom of God, He allowed those things to pass para ma-administer ng Diyos ang kanyang plano to execute His judgment to the nation of Israel na naghihintay na sa kanila mula nung una pa. Sabi nga sa kasulatan, sa gayon, pananagutan ng saling lahing ito ang pagpaslang sa lahat ng mga propetang pinaslang nila mula ng likhain ang daigdig. Nung una pa. Well, like chess, how we move the pieces. But God is more precise, more accurate, and any other grandmaster sa chess. Yung inakala nating mga kahinaan at pagkagapi ng mga sinugo ay tila pagkabigo sa atin. Ngunit kung ito'y kalooban ng Diyos, sa kanyang karunungan, tiyak ito'y katagumpayan. Well, I don't want to create any debate about preterists or sa mga dispensationalists pagdating sa judgment of Israel, but rather, I want you to focus on the wisdom of God that He administered sovereignly in the application of His will. The wisdom of God. Ang karunungan ng Diyos ay hindi gaya ng karunungan ng tao. Na pagsisikap ng tao na mag-aral, matuto, at mag-gain ng experience, ay nagkakaroon tayo o nadadagdagan tayo ng karunungan. Bagkos ang karunungan ng Diyos ay sumasa Kanya, sapagkat lahat ay nagmula sa Kanya. Hindi ito parang idinagdag ang karunungan sa Diyos. Ito'y Kanyang kalikasan, hindi ito mababawasan. Sabi nga sa Roma chapter 11 verse 46, sapagkat lahat ng bagay ay mula sa Diyos, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Yun po ang karunungan ng Diyos na hindi po pwedeng kumpara sa karunungan ng tao. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na ang katiyakan ng isang bagay, paksa, plano, kaganapan, ito po'y wala sa ating kakayahan. Yung pong katiyakan, wala po sa ating kakayahan yan. O halimbawa po, kasal. Lahat po ba ng kinasal po ay nagkaroon ng magandang kaganapan? Lahat. Kaya nga po may mga term na runaway bride. Meron po mga kasal na sa kanila may wedding coordinator pero hindi pa rin ganun nangyayari. Despite ng kanilang magandang mga pagpaplano, hindi po ito nagiging assurance yung plano. Ito'y sa kadahilanan ng ating limitadong kakayahan, kaalaman, partikular, edad. Iba ho ang pangunawa ng karunungan ng mas bata at saka yung umiidad. Hindi din natin kayang panghawakan yung oras, panahon, pagkakataon. Kahit anumang gusto natin, sino ba mag-aakalang bukas hindi tayo magkakasakit? Kaya ang katiyakan ay hindi mapanghahawakan dahil ang ating kaalaman ay kapos.
At bakit po ganito? Because of our corrupted mind, because of the effect of sin. We don't have a perfect knowledge, therefore, our wisdom is unreliable. At sa katunayan, ang kaya lang po natin gawin ay ilang bukas, ilang buwan, ilang taon ang kayang i-forecast. Forecast. Again, forecast is not assurance. Assurance is unattainable. As a matter of fact, even if you decide right now, kung tayo may magdesisyon sa mga sandaling to, what is right or wrong, ito'y maganda lang at tama sa pagkakataon nagdesisyon ka. Pero yung in the long run, hindi pa natin makikita kung ito'y tama. Kaya nga may nagsasabi, kung alam ko lang ganito yung kinuha kong course, sana hindi na ito yung ginawa ko. Pero nag-decide ka, buong decision mo, itong kukunin kong course. Itong aking kukunin sa aking pag-aaral. Pero kailan pa natin malalaman ng katiyakan? Wala sa ating kakayahan. Sabi nga po sa Mangangaral, chapter 6, verse 12, sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon o pagkatapos ay mawawalang tulad saan ng anino? Sino ang makakapagsabi kung ano mangyayari pagkamatay niya? Kahit ang ating kamatayan, kung ang pagbabasa natin ang ating karunungan, wala itong katiyakan. Then, if that's the case, kung ang katiyakan ng mga bagay sa lupa ay hindi natin kayang matiyak, what more if ang katiyakan ay gawain patungkol sa kabanalan? Ay gaya ng buhay pananampalataya, kaayusan ng lokal na iglesia, pamamahala sa kristyanong komunidad, sa pagsasaayos ng reforma. Hindi natin ito matitiyak. We cannot assure all of this. The assurance of administering holiness ay hindi natin kaya. Bakit? In the first place, wala naman sa atin ang kabanalan. Anong kaya nating ibigay na wala sa atin? Ang kabanalan ay sa Diyos. Kung meron mang kaya magbigay ng kabanalan, ay ang Diyos lamang. Kaya nga po, nagtataka ako sa ating kinagisnang relihiyon, kung paano po ang mga tao nakakapagsabi ng itong mga ito'y banal. Na in the first place, wala sa kanilang kakayahan ng pagiging banal. At the same time, the assurance of administering holiness and true reformation. Not only by the church as a whole, sa reforma ng iglesia, but the assurance of reformation ng regeneration ng bawat individual or Christian community in general. Bakit lagi ko sinasabi yung true reformation, true regeneration? Because anybody can claim that they are reforming, anybody can claim that they are a reformed church, anybody can claim they are regenerated, anybody can claim they are being born again, anybody can say that ang kanilang komunidad ay Kristiyano. Sabi nga po, nung ako'y lumalaki sa pag-aaral, ang sabi daw po, ang Pilipinas ay bansang Kristyanismo. Bansang Kristyanismo. But they are not. At ngayon po, ano nakita natin sa mga iglesia? Napupuno po ng mga kambing, hindi po ng mga tupa. Bakit po? Dahil mas malimit at mas malakas pa ang pagtawag sa pagtanggap. Pero napakahina or worse, walang pagtawag sa pagsisisi. Sino-shortcut yung ebanghelyo. Ang tinasabi nila, tanggapin mo lang si Kristo. Ika'y mabuborn again. Pero yung pagpapamalas, sinasabi, woe on you, makasalanan ka. Hindi po ito nasasabi. At sometimes, we are all guilty of this. We have been guilty on what? Preaching for those sa mga gusto natin. Minsan tayo nagdi-decide kung sino gusto natin pagbahagian. Kapag medyo mga kaibigan natin, mas masisipag tayo mag-preach. Gusto natin makasama sa iglesia. Pero kapag medyo hindi natin kursunada, bahala ka na. Hindi ganun yun. We are being unfaithful. Again, kung kaya ang katiyakan ng anumang kaayusan o kabanalan sa kristyanong komunidad ay nasa kapahintulutan at pagkilos lamang ng makapangyarihan at karunungan ng Diyos. Yung Diyos na banal at soberano, the sovereign Almighty God. Alam nyo, pag Almighty ang pinag-uusapan, siguro iniisip nyo napakalakas. Hindi ito yung omnipotence. At the same time, yung omnipotence, hindi naman lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. O siguro sasabihin, teka muna,
Bakit sinasabi, merong Diyos na hindi kayang gawin? Bay, meron. Hindi kaya magsinungaling ng Diyos. Therefore, hindi kayang gawin lahat ng Diyos. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi niya kayang maging oath breaker. Siya'y tapat. Ano yung Almighty? Lahat ng kaganapan sa sanlilikay kanyang sinasakupan. Walang hindi niya nababatid. Lahat ay kanyang nalalaman. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang karunungan, sapagkat siya ang karunungan. Sa Romans chapter 11, verse 33, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino makapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Wala. At hindi niya kailangan. At sa mga nakakaunawa and to those who are truly believers of the wisdom of God, it brings comfort and peace. Sapagkat alam natin ang karunungan ng Diyos, ito'y para sa ikabubuti natin. But dito rin, maraming tao ang ayaw magpailalim. Ayaw. At umasa at magpasakop sa karunungan ng Diyos. Ang sabi nga kanina, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Yes, maraming umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Halos lahat umaasa sa kapangyarihan. Maraming may gusto dun sa mga genie concept ng Diyos. Yung kapangyarihan mong aking aasahan. Bigyan mo ako ng ganito. Pag ako ganito, pagpalain mo ako ng ganyan. Matupad sana yung aking pangarap. Umaasa tayo sa kapangyarihan. Ngunit iilan ang umaasa at nagpapasakop sa karunungan at kalooban ng Diyos. O kaya nga nangyayari kapag hindi nasusunod ng gusto, most of them are rebellious. Rebellious, nagsilay, naghihimagsik. O akala ko po ba, mahal niyo ako. Kasi yun lang ang pinanghahawakan, yung kanyang kapangyarihan. Pero yung karunungan ay hindi pinagkakatiwala. Alam po niyo po, minsan nagkaroon po ako ng pagkakataong makapagbahagi sa isang kaibigan, kakilala. Pinapatungkol ko po yung pagsamba, yung pagkasoberano ng Diyos. Ang sinabi po niya, napakaganda. Napakaganda ng iyong mga sinasabi. Talagang Diyos lamang, Diyos lamang. Kaya dapat talaga tayo sumunod. Ang sabi ko sa kanya, tama yun. Kaya bilang ikaw asawa, magpailalim ka sa iyong asawa. Babae po yung kausap ko. Ikaw babae, magpailalim ka sa iyong asawa. Abay, naku Lord, sorry po, hindi ko magagawa yun. Pwede ba yun? Walang lubusang pagpapasakop. Ang dami nakinig na mga ganda, pero nung kinompromise niya yung kalalagayan niya, ay naku Lord, sorry, hindi ko pwedeng gawin yun. Ayon ng taong umasa at sumunod sa Diyos, ayon sa kanyang karunungan. Walang tunay na pagsunod sa Diyos. At hindi ho ba sa katunayan, dito ho nahulog ang tao? Sa tuksong ito? Sa kagustuhan nating lumihis, sa kalooban ng Diyos at sa kanyang karunungan, di po ba sa pagtatangkang magkaroon tayo ng sariling kamalayan, pang sariling karunungan, at hindi umasa sa Diyos. Di ba dito nagkasala ang unang tao? Ano po sabi sa Genesis chapter 3 verse 4? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos, at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Sabi nga po sa English version, you will be like God. Kung kaya dapat ang isang Kristiyano ay dapat maniwala, magtiwala at umasa sa sovereign work of the Holy and Almighty God, sa karunungan ng Diyos, sa pagkilos ng komunidad at hindi umasa sa karunungan ng tao o anumang institutionalized secular program, sapagkat ang karunungan ng Diyos, dito natin makita ang kanyang banal na probidensya na kinakailangan ng tunay na iglesia upang matugunan ang tunay na layunin nito ng pagrereforma, ang walang at ano pa po, ang pagpapamalas ng kaluwalhatian ng Diyos. Kinakatagpo lahat ng Diyos ang kaayusan, kalalagayan, kasapatan at kabanalan ng iglesia. Ang mga pangangailangan, providence, hindi yung mga paraan ng pagpapasaya na gawain.
O yung ilalagay mo, ang purpose, mag-iisip ang mga tao ng paano mag-i-immerse sa ambience para maging spiritualize. Gagamit ng mga ilaw. Hindi natin dun makikita ang karunungan ng Diyos. Kinakatagpo ng Diyos lahat ng kaayusan, kalalagayan, kasapatan at kabanalan ng iglesia, ang mga pangangailangan. O hindi ba halimbawa na lamang gaya ng pagkakaroon ng mga tapat na tagapangasiwa, kung saan ang Diyos ang nagtatalaga, mga pastor. Ito po'y nakabatay sa karunungan ng Diyos. Ano po ba ito? Kala para natin cherry picking? O lagay nga natin ito dito, tingnan natin ang mangyayari. O halimbawa po ba, ang ginagawa po ba ng iglesia, nangungulekta ng resume ng mga pastor at isa-isang ini-interview kung anong naaangkop sa iglesia para tumayo? God provide distinctives according to the Word of God. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28 to 30, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Pinakitang may binibigay at pinapakitang hindi lahat ay ganito. Point lang mga kapatid. Kung ito po'y atin naunawaan, brethren, if we knew that our teachers, workers, pastors are from God, love them, pray for them, magpasalamat tayo sa Diyos, for it is a blessing. Hindi lahat binigyan, pero tayo pinagkalooban. Therefore, dapat may pagpapasakop. And for the leaders, pastors, teachers, workers, if you acknowledge your gifts truly came from God, from the wisdom of God, then continue to be faithful. Devote yourself in the serving to our brothers and sisters. At patuloy na maging mabuting halimbawa. And by that, kung lahat ay may pagtanggap at pagpapasakop, ay maranasan natin ang kaganapan ng layunin ng Diyos sa Kristiyanong komunidad. At ang Diyos ay maluluwalhati, makikita natin na hindi ating karunungan ang nagkakaroon ng kaayusan, bagkos sa pagpapanimula sa karunungan ng Diyos. Di ba? Kaya nga panimula In the first place, siya yung nagtalaga ng lahat ng ito. At sa katunayan, ito rin po'y maiuugnay natin saan? Sa Confession sa 1689, chapter 5. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, attribute having for knowledge with only God have, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, siya rin ang umaalalay, namamatnugot, nangangasiwa, namamahala sa lahat ng ito, may buhay man o wala, dakila man o munti, ito ang kanyang probidensya na sakdal sa karunungan at kabanalan. At tunay nga mga kapatid na isang biyaya na ang isang iglesia ay pinaghaharian at sinasakop ng karunungan ng Diyos. Sapagkat kung sa karunungan ng Diyos pa lamang bilang kanyang kalikasan ay nakatitiyak na tayo ng isang komunidad na iglesia o Kristiyano o iglesia ay magkakaroon ng kaayusan. Kung tayo may pagpapasakop, tiyak na mga kapatid ay magsasama-sama ng may kagalakan. Bakit? Sapagkat kung kalooban talaga ng Diyos, batay sa kanyang karunungan ng tunay na naghahari sa iglesia, bawat kabahagi ng iglesia ay tunay na makikita sa buhay ng bawat kabahagi ang kanyang karunungan, naluluwalhati ang Diyos at doon tayo nagagalak. Siguro para nakakalito, po? Di ba sabi, all for the glory of God alone. Lagi natin sinasabi rin, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ho ba kapag nag-a-administer yung God's will by His divine knowledge, by His wisdom, pag ito'y nangyayari at naluluwalhati ang Diyos, di ho ba yun dapat ang kagalakan natin? Hindi tayo nagagalak sa ating individual accomplishment. Hindi ito pagalingan. Hindi ito pabanalan. Hindi ito sinasabi sa isang kapatid, ito napakatamad, hindi kagaya ko. Kaya nagkakahiwa-hiwalay. Kaya nagkakabahagi. Hindi ito nagsilipan. Woe on you. Gaya ng mga Pariseo na tinutukoy sa Lucas.
Di ba ito ang isang paraan po nung tinawid po ni Apostol Pablo sa Corinto, yung problema ng kanilang pagdidivide. Ano po sabi doon sa chapter 10 sa 1 Corinthians 31? Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo? Parang sinabi ni Pablo, gumawa kayo ng hindi para sa inyong sarili, para patunayan nyo na may punto kayo. Kaya kayo nagkakabahabahagi, ilaan ninyo sa Diyos lahat ng inyong ginagawa. Sa ikararangal ng Diyos. Kaya kayo nagkakaganyan, pinapakita nyo sa inyong sarili. That's the joy of every believer, to glorify God. And the assurance of God's glory is not by our own will, hindi sa ating dunong, but by the sovereign work of the Almighty God alone, in accordance to His wisdom. He is our joy. He is our peace. He is our comfort. At ito po ang kamangha-mangha sa ating mga nagpakumbaba at nagpasakop sa tunay na karunungan ng Diyos. Sa ating pagpapakumbaba, hindi naman ho tayo pinagdamutan o ni ginawang mangmang ng Diyos. Sa katunayan, lahat po ng illumination, discernment is being well taken care of by the sovereign work of God, the Holy Spirit. He is the one who illuminates each and every believers upang magkaroon ng kaunawaan ang bawat mananampalataya upang mapabatid ang katotohanan ng kalooban ng Diyos. Hindi ho niya tayo ginawang mangmang. Di ho ba yung ating pagpapakumbabay hindi pagpapakita ng kahinaan? Lalo ho tayo nagkaroon ng kapangyarihan at karunungan. Kaya ito din ang ating pag-asa. At ito rin po ang pag-asa sa panalangin ni Apostol Pablo nung sumulat siya sa Epeso upang higit na makilala ang ating Diyos. Sabi nga po sa Epeso chapter 1 verse 17, idinadalangin ko sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Paul knew na kung kailangan natin makilala, maunawaan ng Diyos, kailangan kumilos ang banal na Espiritu. At hindi ito pinagdamot sa atin ng Diyos. Karunungang biyaya sa ikalalago natin, ikatututo natin, patuloy na pagpapabanal, sanctification, progressive sanctification, at nakapagpapabago sa pagsunod tungo sa pagsulong ng reformasyon. Kaya sumusulong ang reformasyon hindi sa ating kakayahan. Dahil sa pagpapabanal to ng banal na Espiritu sa atin. Sa isang lokal na iglesia at sa ikadadalisay nito. Sabi nga po sa 1 John chapter 2, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ng Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. And similarly, sa pagkakaunawa ni Juan, sa gospel naman, about sa Holy Spirit who provide us wisdom and illumination, sabi po sa chapter 15, verse 26 to 27, ngunit pagdating ng patnubay, susuguin ko mula sa Ama ang espiritu ng katotohanan na magmumula sa Ama. Siya ay magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa pasimula. And that's the Almighty God acting sovereignly. Sovereignly, not being coerced. Hindi nasusulsulan. Hindi base sa awareness. Hindi yung nag-aantay siya ng kilos. Kikilos na ako. Sovereignly. Sovereignly. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11 to 13, being sovereign of the Holy Spirit, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat. Gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ng bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Sovereignly. And of course, the assurance of God working in the community is the sovereign work of the personified word and the personified wisdom of God in the person of Jesus Christ. And this is well reflected sa text una sa ating binasa kanina sa Lucas. Sabi nga po sa chapter 11 muli kanina, sa verse 49, dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos. How come? Ito yung statement. Sinabi ng karunungan ng Diyos. Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Then, ang statement,
ay ano po, it is the personified Christ. Sinabi ng karunungan ng Diyos. Sa English nga po sinabi, I will send them. Therefore, the wisdom of God said. Kung hindi pa po kayo nakukonvince na yung karunungan ng Diyos na yun ay yung personified Christ, sabi po sa Matthew chapter 23, tingnan niyo po yung konteksto. Dahil dito, chapter 23 verse 34, dahil dito, narito, si Kristo nagsasalita, magsusugo ako ng mga propeta, mga pantas na lalaki at mga guro ng kautusan. Dito, siya mismo, magsusugo ako. At si Kristo bilang karunungan ng Diyos, ang siyang tumubos ng kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. Siya ang karunungan ng mga hinirang habang nagiging katisuran ng mga Hudyo at kamangmangan ng mga Hentil. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Si Paul po nagsabi nito, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Doon po sa Lucas chapter 11, verse 29, ito rin po sinabi ng Panginoon, aba ko sa inyo, humahanap kayo ng himala mula sa langit. Pagdating kay Paul, itong sinabi niya, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinapangaral namin ay si Kristo, na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Mga kapatid, habang ang mga Hudyo'y nasanay sa mga visible miracles of proof of divinity and deity of God, o patotoo ng Diyos, gaya sa lumang tipan, ano po yung kanilang nakikita noon? Yung pagbagsak ng mana, paghahati ng dagat o anumang himala, visible, sa iba't ibang himala. Natisod po ang Hudyo. Bakit po? Sapagkat hindi nila nakita ang pinakadakilang himala na ginawa ng makapangyarihan Diyos ayon sa kanyang karunungan. Ay ano po? Nagkatawang tao ang Diyos na isinilang ng birhen. Hindi nila nakita yon. Sa pagtingin nila sa langit, sa paghanap ng himala, nalampasan nilang pinakadakilang himala na ginawa ng Diyos. God the Son, Jesus Christ, assumed the nature of man. Fully God and fully man. Hindi nila ito nakita. Ang patotoo po nito ay napaka-familiar po sa atin sa Pilipos chapter 2. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Kusa. Sovereign. Binulag sila ng kanilang righteousness. Binulag sila. And on the other hand, habang ang mga Hentil o Griego ay umaasa naman ang kanilang karunungan, saan po mga kapatid? Doon sa mga sikat nilang philosopher before the birth of Christ, kina Plato, Aristotle, Socrates. They are known for that. Kilalang-kilala sila dyan. Pagdating sa filosofiya, yan ang kanilang tinitingnan ng husay ng tao. Sila'y mga mangmang. Bagamat nasa kanila yung akala nila karunungan, sila'y mga mangmang sapagkat lahat ng dunong na kanilang inaasahan ay mapaparam. Mawawala na itong katotohanan. At sa katotohanan, sino ba sa kanilang muling nabuhay para patotohanan ang kanilang mga sinasabi? Habang si Kristo, na ating Panginoon, sinabi niya siya ang daan, buhay at katotohanan. Bold statement. Hindi lang niya ito sinabi, ito'y kanyang ginampanan bilang daan. Siya'y naging tagapamagitan, binigay niya ang kanyang buhay para sa ipagkakasundo ng mga hinirang at ng Diyos. Si Kristo ang buhay. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan niya ang kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Napatunayan niya ito. At dahil dito, kinikilala natin lahat ng sinasabi niya ay katotohanan. Siya ang katotohanan. At tiniyak niya ito na magkaroon ng kaganapan. John chapter 10 verse 18,
walang makakakuha sa akin ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Ewan ko mga kapatid kung ba't hindi makita ng mga tao nagsasabing si Kristo hindi Diyos. Kung ang buhay din ay pag-uusapan, walang pwedeng pumigil sa Diyos na kunin ng kahit sinong buhay. Pero how come, sabi ni Kristo, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinigay. Kung kaya mga kapatid, meron pa rin sa atin ditong umaasa sa ating sariling kakayanan, ating karunungan. Ito'y isang kamangmangan. The manifestation of Christ as the personified wisdom of God magnifies the glory of God. Because Christ is victorious, therefore it is glorious. Kung kaya sa ating mga mananampalataya na nagpapakumbaba at kinikilala si Kristo at tayo umaasa sa Diyos, si Kristo gaya ng katuwiran ng Diyos, si Kristo rin ang karunungan ng Diyos na dapat inihahayag sa sanlibutan sa pagkilos ng banal na soberanong Diyos. Dahil dito ay meron tayong kapanatagan. Hindi yung ating dunong, yung dunong ng Diyos sa buhay ni Kristo ang ating ipinagkakalandakan. At ito yung ating kinagagalak. Itong ating pangangailangan. Hindi pa tungkol sa atin, kundi upang maipamalas natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito'y kaunawaan natin sapagkat ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin. Paano po tayo makakatiyak at tayo mapapanatili na tayo po ay nasa karunungan ng Diyos? Wala po itong pagkakaiba sa sinasabi po kanina ni Pastor Rex na ano po, back to the source, ad fontes. Walang ibang paraan. Sabi ko nga po, kung gusto po natin makita ang kadakilaan at karunungan ng Diyos, wala pong paraan yan, kundi sa pamamagitan kung saan kumikilos ang Diyos. At kumikilos lamang ang Diyos sa kanyang salita. Si Kristo pa rin ang salitang nagkatawang tao, kung kaya si Kristo magpakailanman. It is not by our cleverness, hindi ito para patalinuhan. It is not by our entertainment, hindi ito para tayo ay magalak sa ating laman. At kung tayo magpapatuloy na hinahayag at umaalingaw nga sa pulpitong ito, at sa bawat pulpito na iglesia, ang salita ng Diyos, matitiyak natin na ang iglesia po ay nadadalisay at nare-reforma ayon sa karunungan ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. At kaya dapat ito ay pinapahayag ng ano po, may katapatan. At lahat lamang ito mga kapatid ay ayon sa kapahintulutan at kahabagan ng soberanong Diyos. The triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa biyaya lang mga kapatid, sa biyaya lamang. That's why, it's comfort us. Kasi nakikita natin, bakit ito nagiging kagalakan natin? Kung ito'y tatanggapin natin, kasi we have failed. Nagkaroon tayong mga failure sa ating buhay. Kaya hindi natin pwedeng panghawakan ng ating sariling karunungan. Sino bang hindi nakaranas ng pagbagsak? Kaya tayo merong comfort sa karunungan ng Diyos dahil yung karunungan ng Diyos ay nagtagumpay. This comfort us, knowing we have wise, sovereign, almighty God who works in the community. Ang katotohanan ito ay nagsisilbing kagalakan natin despite of struggles, frustration, limitations. Dahil to sa karunungan ng Diyos, alam natin meron tayong eternal hope. Ito'y napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya napakagandang paalala sa atin mga kapatid, na sa anumang nangyayari sa ating buhay, yes, we fail, tayo po ay bumabagsak, tayo po ay nakakaranas ng depression, nakakaranas tayo ng pagkalungkot, pangamba, pero kung lagi nating aalalahanin at aasa sa karunungan ng Diyos, sa pagkilos niya bilang siya'y soberano, nakakatiyak tayo na ito'y mabuti sa atin. All things work together for good for those who loves Him. At ito pong aral po ito yung naging malaking kapakinabangan po sa akin. Muli po itong na-rejuvenate at napalalim yung pagtitiwala sa soberanong pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Nawa po mga kapatid, ito po yung magsilbi sa ating paalala
na manatiling wag umasa sa ating sariling kakayahan, bagkos patuloy na magpakumbaba sa Diyos at umasa sa karunungan mula sa salita ng Diyos. Siya lang ang ating pag-asa, siya lang ang ating buhay, siya lang magpakailanman. Mga kapatid, sa Diyos po lahat ng papuri at pasasalamat. Bilang tugon po, tayo po'y muling umawit. Tayo pong lahat ay muling magsitayo. Bantay sa'yo, itong mundo'y nilikha mo. Ang araw at buwan, gawa ng iyong mga kamay. Sinong hihigit sa'yo? Kalangit ay iniwan mo, pag-ibig natin, pag-asa sa katulad ko, kahanga-hanga ka, aking Jesus, kalwalatian mo'y walang hanggan, dakilang Diyos, walang ang mapantay sa'yo. Kahanga-hanga ka, aking Jesus, kalwalatian mo'y walang hanggan, dakilang Diyos, walang ang mapantay sa'yo, O aking Jesus. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan, aming Ama, kinikilala po namin ang inyo pong kalikasan bilang isang makapangyarihan Diyos at kami po'y nagpapakumbaba sa inyo pong karunungan at sa inyo pong soberanong pagkilos sa aming buhay. Kung kaya naman po, Panginoon, nawa po sa inyo pong pagkilos, Panginoon, ay dulutan niyo po kami, Panginoon, at katagpuin lahat ng aming pong pangangailangan, maging spiritual man at sa aming pong pisikal, aming Ama. Nawa po, Panginoon, ang patuloy na katapatan po ninyo sa amin ay aming pong maranasan. Nawa din po, Panginoon, ang inyo pong kahabagan ay patuloy po naming madama. Nawa po, Panginoon, ang pagkilos po ng banal na Espiritu, Panginoon, sa magkakapatid ay patuloy pong manatili, patuloy pong magpaalala sa amin na kami po ay magpakumbaba, kami po ay patuloy na sumunod at ituwid ang aming pong pagkilala po sa inyo. Panginoon, dalhin niyo po kami katagpuin sa inyo pong harapan, aming Ama. Nawa po, Panginoon, lahat po ng pagpapala na kinakailangan po namin upang maganap ang kaluwalhatian po ninyo, nawa po ibuhos niyo po sa amin. Ang pag-iingat po sa bawat isa, Panginoon, ganun din po sa mga pangangailangan, sa inyo po namin po ito inaasa. Kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan, kayo po ang aming Diyos magpakailanman, at wala kaming ibang kikilalanin at sasambahin kundi po kayo lamang, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po, Brother Menk, sa mensahe ng ating Panginoon. At ito po yung atin po mga nagpapatuloy na gawain. Ang Praying as One, ito po ay mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng umaga. At pag Sabado naman po ay kontakin natin si Kuya Carlo, alas 6 ng umaga. At tuwing Linggo, face-to-face po ito dito po sa atin sa Iglesia 6:15. At ang atin pong CE virtual class tuwing Martes, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. At ang ating pong Day of Prayer, ito po ay nagpapasimula pa lamang sa may pang alas 9, may pang alas 12, at nagtatapos po ng alas 3 ng hapon. At ang Day of Prayer po ng feasting ay tuwing every third Wednesday of the month, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. At yung Praying as One every Wednesday, yung face-to-face po ay alas 5 ng hapon dito po sa atin sa church, at alas 7 hanggang alas 7:15 yung online naman po. At yung Hope Meeting every other Thursday, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. C4 Family Live Friday 6:30 to 7 p.m. Berean as One Friday alas 7:15. OFW Sambahayan Worship Saturday alas 11 p.m. to 1 a.m. Ito po yung sa Dubai. Gospel Faithfulness Forum as scheduled alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. SBC Sambahayan as scheduled. Better Together Partners in Prayer as scheduled. At ito po yung atin pong sa USBCCI Crossing Culture. Yan po yung Bible Study Method, Interpretation, Old Testament Survey, at yan lahat po ng naandyan patungkol po sa pag-aaral. Mahalaga po na tayo po ay patuloy ding makabahagi. At ito po yung ilan pang mga napakahalagang announcement. Meron pong pagpupulong ang lahat po ng members after po ng Lord's Table. Young Adult Rohi Fellowship, Sunday, alas 9 hanggang alas 12. Rohi One-on-One Mentoring, nagpapatuloy. USBCCI Book 4, 1 to 2:30 p.m. Volleyball Game, Buklod versus Yakult, October 12, 2 p.m. Kababaihan Outdoor Fellowship, October 18. Saturday po yon. At yung po magnanais na magpabaptize, October 26, kayo po yung makipag-ugnayan sa atin pong mga tagapanguna. At ang Workers Appreciation din po ay October 26 after po ng baptism. Ito po yung update sa atin pong misyon. Yung kagaya po ng naipahayag noong nakaraang Sunday, yun po yung launching natin para sa Christmas for Christ. At ang target po natin ay nasa 80,500 at meron na po tayong pumasok na 650. Update po para dun sa lupa. Sa kasalukuyan po, ito po yung ating nililikom para sa Brooks Point. Meron po tayong nalikom na 76,600. At yung USBCCI candidates for graduation, meron pong meeting after po mamaya ng members meeting. Meron po tayong nag-iisang bisita ngayon pong umaga. Siya po yung in-invite ng Nanay Anita. Siya ay si Prince Daniel de la Peña. Bento mo si Prince Daniel. Welcome. Yun lamang po mga kapatid. Maraming pong salamat at magandang umaga. Dagdag lang pong announcement. Una, maraming salamat sa Panginoon sa atin pong kamanggagawa, naging mensahero ng Diyos ngayong umaga. Kasama si Sister Chel, si Anaya at saka si Jaira. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. At pagbati para sa ating mga kapatid sa Brethren Bible Christian Fellowship. Dahil nga po sa isa pang taon na dagdag para sa reformasyon nangyari 508 years ago. Ngayon pong buwan ng Oktubre ay meron po tayong pakikipagtulungan sa OMF.
meron pong isasagawa na isang napakahalagang seminar. Ang title po niya, High View of Church. Okay? Ito po ay ang pinaka-subtopic, Healthy Churches Built on Christ and His Word. High View of Church, Healthy Churches Built in Christ and His Word. Kagaya po ng binigyang diin ng mensahero ng Diyos ngayong umaga, Elder Mike. Ano po? Ito po ay sa October 31. Meron na tayo pong ilang mga kapatid na nagpa-register. Ang registration po ay online. October 31, ito po ay 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Kagalakan naming makasama ang bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay interesado, kontakin nyo lamang po ako at ang atin pong mga elders. At mamaya po, meron tayong ilang mga paglilinaw. Napakahalagang daluhan ang pagiging kaanib. Kung kayo man po ay taga-dalo, kaanib, o contact ng iglesyang ito sa patuloy na reformasyon, isa pong salita ay napakahalaga. Ito po ay yung teaching at education. Kasi po, anumang ating pinaniniwalaan, anumang ating ipinapatupad sa atin mang sarili, sa atin mang sambahayan o sa iglesia, ay kailangang mayroon pong malinaw na batayan mula sa salita ng Diyos. More, mamaya po sa ating maikli na members meeting. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay muling magsitayo sa atin pong pangwakas na awit.